Balikan natin ang history. Ilang beses siyang tumanggi sa pagtakbo. Wala siyang planong tumakbo talaga. Pinilit lang siya ng Pilipino kasi nga desperado na nga tayo. Krimen, droga, korupsyon, ekonomiya nating bagsak. Crisis dito, crisis doon. Mga bilihin nagmamahal. Tapos kaliwat kanan ang krimen. Kaya desperado tayo noon. Pero si Pangulong Duterte na dating mayor ay walang planong tumakbo. Anong ginawa ng mga supporters niya? Nagpapirma pa sila. Umabot ng 11 million ang pumirma na nagsasabi at nananawagan na Mayor Duterte, please tumakbo ka sa pagkapangulo. Yung papirmahan na yon, umabot pa yon dito sa Maynila. Ganon ka-desperado ang ating bansa nung time na yon. Dahil lungkot na lungkot sila dahil walang ang planong tumakbo si Duterte. Alam niyo ba kung bakit ayaw niyang tumakbo? Alam niyo ba kung bakit ayaw tumakbo ni Duterte? Kasi kilala niya ang kanyang sarili. Alam niya kung ano yung ayaw niya. Alam niya kung anong sitwasyon ng ating bansa. Alam niya kung sino makakalaban niya. Anong sabi niya? Ako, gagawin niyo akong presidente. It will become bloody. Madugo. Sapagkat siya ay may political will. Pero pinilit pa rin natin. Marami pa rin nanawagan. Ngayon, nandun na yung mama. Nilipad na. Nilipad na sa ibang bansa para litisin at mahatulan. Hindi naman natin nakikita kung paano nila gagawin yun. At sana maingatan nga ang mama. Yung pinilit natin na tumakbo ay napilit natin. At dahil nakita niya ang pagkadesperado ng Pilipino, ng buong bansa, para siya ay patakbuhin, napilit natin siya. Pero ngayon, nandun siya, nasa ibang bansa. Dalawa lang ang kanyang kasama na malapit sa kanya. Tayo nandito tayo sa ating bansa. Kaya yung emotion ko, mix emotion. Positibo ako. Pero nalulungkot at nagigilty. Guilty ako. Tayong mga 16 million na bumoto kay Pangulong Duterte kung bakit siya nanalo. Gusto kasi natin magkaroon ng war on drugs. Labanan ng mga oligarch. At yan nga ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Kaya nagigilty ako. Dapat kasama tayo sa makulong. Kasi pinilit natin yung mama. Ano? 16 million Pilipino. Willing ba tayong makulong kasama ni Pangulong Duterte? Total tayo nagpilit. Para damayan siya. Anyway, malabo namang mangyari yun. Pero ang ibig kong sabihin, malaki yung burden ni Pangulong Duterte nung siya ay naging Pangulo na.
napakahirap nun. Buwis buhay talaga. Kaya nung hindi pa siya nakakababa bilang presidente, alam na niya, nagagantihan siya. Siguro, alam na niya yung mangyayari ngayon, na siya ay huhulihin. Kasi alam niya yung mga binangga niya. At alam niya yung pagkatao niya. Kung paano niya hinarap sa kanyang pananalita, sa gawa. Ang napakaraming salot sa lipunan. Drug lords, mga politikong involved. Iba't ibang krimen. At mga banyagang bansa na pasimpleng sumasakop sa atin at nagiging sunod-sunuran tayo. Na nagtutulak sa atin sa kaguluhan. Para tayong sinusubo sa tigre, tayo ay kasing laki lamang ng pusa. Kaya hindi nilabanan ni Duterte ang China. Dahil mahal niya ang mga sundalo. Ayaw niya kayong pasugurin doon para isugal ang inyong buhay sa isang laban na hindi naman tayo mananalo. 16 million Filipino ang bumoto sa kanya. Ewan ko lang sa 16 million kung mayroon ding katulad ko na nagigilty, na pinilit ang isang probinsyanong mayor para tumayo bilang presidente ng ating bansa, na ngayon ay nakakulong. Mabuti sana ko sa ating bayan. Nakakalungkot. Ay nako. Alam nyo, lahat tayo maraming pagkakamali, maging ako. Marami akong pagkakamali. Pero yung isang pagkakamali na pinagsisihan ko ay sinuportahan ko si Bongbong Marcos.